diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning! Magandang umaga po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kami po ay nagbabalik para sa ikalawang bugso ng ating balitaan dito naman sa Arangkada Balita. Arangkada Balita! At bago po sa ating headlines, kami po ang inyong mga magiging tagapagbalita ngayong umagang ito ng Biyernes. Sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Riz Galata. At ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Sa ating headlines, Arangkada Balita! DOJ at PAOK tiwalang maibabalik sa Pilipinas si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, Cassandra Ong at Sheila Guo inaasahang dadalo sa susunod na pagdinig ng Senado. Arangkada Balita! Dating Pangulong Duterte idinawit sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord na nakulong sa Davao noong 2016. Mga akusasyon laban sa dating Pangulo, tinawag na demolition job ni Attorney Panelo. Arangkada Balita! Mga lokal na pamahalaan nakahanda na sa pagtugon sa Mpox. Sa smallpox vaccine gagamitin laban sa naturang sakit. Arangkada Balita! Para sa balita, sa ibayong dagat, halos 20 katao patay sa pagsabog ng isang planta sa India. Arangkada Balita! Sa balitang pambalakasan, Pinoy pole vaulter EJ Obiena nagtapos sa 2nd pwesto sa Diamond League sa Switzerland. Arangkada Balita! Sa balitang showbiz, Dennis Trillo kumasa sa Maybe This Time dance trend. Jeneline Mercado nag-react. Arangkada Balita! At para naman sa ating viral news, ang pinaka-aabangan ding viral news, kakaibang pag-take-out ng pagkain. Mahilig ka ba nitong mag-take-out, partner? Medyo. Pareho tayo. Kakaibang pag-take-out po ng pagkain sa ng isang grupo sa isang kainan. Aba, kinaaliwan. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:09 ng umaga, narito na po ang detalye ng ating mga balita. Arangkada Balita! Tiwala ang Department of Justice na babalik ng Pilipinas si dismissed Mayor Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, iligal ang passport ni Guo at kapatid nitong si Sheila Leal Guo, kaya't kumpiyansaan niya silang hindi magtatagal ang dating alkalde sa bansang pinagtataguan nito. Nabatid na hindi basta-basta makakansela ang passport ng mga nasabing individual dahil hindi pa umaabot sa korte ang kaso ng mga ito. Gihit pa ni Secretary Remulla, mas tumitindi ang pananagutan ng dating alkalde dahil lumalabas anya na may kaugnayan ng operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac sa dati nitong nasasakupan at ang Pogo sa Porac, Pampanga na kinakatawa naman nitong si Cassandra Leong. Arangkada Balita!
Tutol si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kanselahin ang passport ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ng kanyang mga kasamahan. Kasunod ng mga ulat na tumakas o lumabas ng bansa ang sinibak na alkalde. Ayon sa kalihim, sa oras na kanselahin ang passport ay kailangan muna nilang mag-issue ng travel documents upang mapabalik sa bansa ang mga Guo. Komplikado anya ito sa kabila ng mga aligasyon na iligal ang pagkakakuha ng pasaporte ng mga Guo at hindi sila tunay na mga Pilipino. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung paano nakalusot sa umiiral na Immigration Lookout Bulletin Order ang pinatalsik na alkalde. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, kumpiyansa naman ng Presidential Anti-Crime Commission na maibabalik nila sa bansa si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay PAOK spokesman Dr. Winston John Casio, maraming legal na paraan para mapabalik sa bansa ang pinatalsik na alkalde at harapin ang mga kasong isinampa ng gobyerno laban kay Mayor Guo. Nakikipag-ugnayan na rin anya sila sa kanilang counterparts sa Indonesia at sa International Police o Interpol para sa kaso ng controversial na alkalde. Binigyan din naman ang PAOK official na mayroong talagang dapat na managot sa pagtakas ng dating alkalde. Matatandang naharap nga sa kasong qualified trafficking, tax evasion at iba pang kaso sa ombudsman ang dating Bamban Tarlac na si Mayor Alice Guo. Arangkada Balita! Naibalik na sa bansa ang kapatid ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Leal Guo at Cassandra Ong nang mahuli sila ng mga otoridad sa Mega Mall Batam Center sa Indonesia matapos nitong magtangkang lumabas ng bansa. Mayroong warrant of arrest ang kapatid ng sinibak na mayor matapos ilang beses na bigo itong makadalo sa pagdinig ng komite sa Senado tungkol sa Pogo. Habang pinaghahanap naman ng kamera si Cassandra Ong. Samantala, pagkarating sa Pilipinas ay diniretso sina Sheila Guo at Cassandra Ong sa Bureau of Immigration sa halip na sa Senado. Kasalukuyang hawak na ng National Bureau of Investigation ang dalawang nahuli sa Indonesia at patuloy pa ring pinaghahanap ng mga otoridad ang dating alkalde ng Bamban Tarlac. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita pa rin, 13 minuto ang makalipas sa ikalima ng umaga, kinumpirma mismo ni Attorney Ferdinand Topacio na siya ang tatayong legal counsel ni Cassandra Leong na iniuugnay kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at sa Pogo na Lucky South 99. Ayon kay Attorney Topacio, titingnan niya ang dahilan na paghuli sa kanyang kliyente sa Indonesia kahit wala namang nakasambang kaso laban dito sa naturang bansa. Ginit din ng abogado na mayroong mali sa ginawang proseso sa pag-custody ng Bureau of Immigration kay Ong. Dagdag pa ni Attorney Topacio, dapat na mayroong legal na basihan kung ikukulong ang isang individual. Matatanda ang nahaharap si Ong sa reklamong obstruction of justice at paglabag sa Passport Act. Arangkada Balita! Naniniwala si Senator Risa Hontiveros na masasagot na ang lahat ng mga katanungan kaugnay kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa susunod na pagdinig ng Senado. Kasunod ito ng pagkakahuli kina Sheila Guo na kapatid ng dating alkalde at Cassandra Leong na may koneksyon sa ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga. Kaugnay nito, inaasahan ni Senator Hontiveros ang pagdalo ng dalawa sa pagdinig sa Martes at tiniyak na mananagot ang mga ito sa pag-iwas sa Senado. Mahigpit na binantayan si Cassandra Leong dahil siya ang makakapagbigay linaw at makapagtuturo na mga dapat managot sa mga totoong nasa likod ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ano nga ba ang kinalaman niya kina Alice Guo, Harry Roque at iba pa? Sino ang nagpupuslit sa kanya at sa kapatid ni Alice Guo para makalabas sa bansa? At bakit butas-butas ang sistema natin sa immigration? Naniniwala ako na masasagot lahat yan sa ating susunod na hearing. Iyan po ang tinig ni Senator Risa Hontiveros. Arangkada Balita!
Ibinunyag naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na umalis na sa Indonesia ang isa pang kapatid ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Wesley Guo. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, kanilang napag-alamang wala na sa Indonesia si Wesley Guo at hindi na nabanggit kung saan bansa ito nagpunta. Ito naman ay matapos ang natanggap nilang report na nasa immigration ng Indonesia sina Cassandra Leong at Sheila Guo, kung kaya tinanong din nila kung nasaan ang dating alkalde at itong si Wesley Guo. Una nang inahayag ng mga otoridad na nakalabas na ng Pilipinas ang dating alkalde at ang mga kapatid nito, kasama nga itong si Cassandra Leong. Arangkada Balita! Humiling ng extension ang kampo ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo para sa counter affidavit nito kaugnay sa kinahaharap na reklamong material misrepresentation na inihain ng Commission on Elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pag-uusapan pa ito ng kanilang ahensya. Una nang sinabi ni Chairman Garcia ngayong araw, August 23, dapat ang huling araw para makapagsumite ang dating alkalde ng affidavit nito. Subalit dahil holiday ngayong araw at sa Lunes, August 26, ay maililipat ito sa August 27, araw ng Martes. Matatanda ang naghain ng reklamong material misrepresentation ang full body laban sa sinibak na alkalde bunsod ng pagsisinungaling nito sa kanyang Certificate of Candidacy noong 2022 elections. Arangkada Balita! Samantala, pinatawag ng Quad Committee ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo o ipapatawag o pinatatawag ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa isang convict sa pagpatay o kaugnay sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lords sa loob ng kulungan sa Davao City noong August 2016. Nagayon po ng mosyon si Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Gonzalez Jr. upang imbitahan si dating Pangulong Duterte na magbigay ng pahayag hinggil sa alegasyon. Inaprubahan ni House Committee on Dangerous Drugs Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na siya ring namumuno sa Quad Committee ang mosyon matapos itong segundahan ng mga miyembro ng komite. Ang imbitasyon ay nag-ugat sa testimonya ni Leopoldo Tata Tan Jr., isa sa dalawang inmate na tumestigo sa Quad Committee na nagsabing tatlong Chinese drug lords sa loob ng Davao Prison and Penal Farm ang pinapatay ng dating Pangulo. Arangkada Balita! Naniniwala ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang demolition job ang pagkakadawit ng pangalan ng dating Pangulo sa extrajudicial killing at pagpatay sa tatlong Chinese drug lord sa Davao Colony noong 2016. Ayon kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na in full swing ang demolition job laban sa dating Pangulo. Aniya, isinalaysay ni na Magdadaro at Tan sa Quad Committee na sila ang pumatay sa tatlong Chinese national kapalit ng milyong halaga at ng kanilang kalayaan. Giit pa ni Panelo, walang mawawala sa mga testigong convicts dahil sila ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Kung totoo niya na pinatay nila ang tatlong Chinese dahil sa pera at kalayaan, maaari din ang mga ito na magsinungaling hinggil sa ugnayan ni dating Pangulo kapalit din ng pera at kalayaan para sirain ang mga Duterte. Arangkada Balita! Magtungo naman po tayo sa mga reports. Office of Senate Sergeant at Arms na haharap sa investigasyon ng Senado sina Cassandra Ong at Sheila Guo. Para sa karagdagang detalye, narito si Raul Esperas. Tiniyak ni General Bert Angkan ang Sergeant at Arms ng Office of the Senate na haharap sina Cassandra Leong at Alice Lial o Sheila Lial Guo matapos na ibalik ito sa Pilipinas sa pagsalubong ni General Angkan ng Office of Sergeant of Arms o Sergeant of Arms ng Senado na base sa warrant of arrest na pinalabas ng Senado ay kailangan itong humarap sa investigasyon na sinasagawa ng Senado.
Gayunpaman, nakipag-ugnayan rin ang Senate Sergeant of Arms sa NBI na siyang nasa kustodiya o nag-iingat sa kustodiya ng dalawang personalidad na dumating sa bansa matapos ngang maaresto sa Indonesia. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, dako natin ang ating Metro Patrol reporters. Nako, 102,000 na halaga ng shabu na samsam dyan sa Caloocan. Alamin po natin ang iba pang detalye sa ulat na ito ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Good morning. Naging matagumpay ang ikinasang buy-bust operation ng District Drug Enforcement Unit sa ilalim ng supervisyon ni Police Major Gerald Zon Rivera, Chief ng DDEU. Ayon kay Major Rivera, alas 9:35 ng gabi ng August 21, nasa kote ang mga sospek sa kahabaan ng number 22, Ate Street, Barangay 142, Caloocan City, na mga operatiba ng Northern Police District Drug Enforcement Unit sa tulong ng Bagong Barrio Substation 5 na may koordinasyon sa PDEA makaraang makapagbenta ng droga sa isang pusher buyer. Kinilala ang mga sospek na sina alias Tantan, 43, ng lungsod at isang 34 anyos na taxi driver na residente din ng Caloocan. Nasamsam ng mga operatiba ang 15 grams ng shabu na may standard drug price na 102,000 pesos na parehong nasa kustodiya ngayon ng police station. Sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang dalawang suspect. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Tumako naman tayo sa probinsya at alamin ang sitwasyon. 3 wanted na aresto sa magkakahiwalay na operasyon ng Cagayan PNP. Para sa detalye, narito si Ronald Domingo. 3 wanted na mga individual ang nadakip sa magkakahiwalay na operasyon ng Cagayan PNP. Una ay ang nadakip ng mga tauhan ng Lalo Police Station sa barangay Maxingal, Lalo, Cagayan, na kinilalang si Aka Roberto, 51 years old, may asawa at magsasaka dahil sa paglabag nito ng 2 beses sa Republic Act 7610 o ang batas na nagbibigay proteksyon sa mga bata. 200,000 piso ang itinakdang piyansa para sa kaso nito. Sumunod ay ang pagkadakip naman ng pinagsamang operatiba ng Bugay Police Station, Regional Maritime Unit 2 at 203rd Regional Mobile Force Battalion 2 kay Aka Ulan, 47 years old, may asawa at taga-welding sa barangay Pataw, Bugay, Cagayan. Siya ay inaresto dahil sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property na may piyansang 36,000 pesos. Panghuli ay ang pagkahuli naman ng pinagsamang tracker team mula sa Abulog Police Station at Provincial Intelligence Unit kasama ang 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company at Western Cagayan Maritime Police Station kay Aka Jonah, 40 years old, walang asawa, magsasaka sa barangay Bagunyan, Abulog, Cagayan. Siya ay inaresto dahil naman sa paglabag dito sa PD 705 o ang batas na nagbibigay proteksyon sa kagubatan at kakahuyan na may itinakdang piyansa na nagkakalaga naman ng 72,000 pesos. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Magbabalik mga kaibigan ang ilang pas sa mga malalaking balita dito pa rin sa Arangkada Balita Antabayanan, ang iba pang pag-uulat ng ating DWIZ Patrols, ang ating Metro Patrol reporters at syempre ang ating provincial correspondents. Ito lamang sa DWIZ ang oras. 5:25 na ng umaga. True Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan. Dito pa rin sa Arangkada Balita at sa oras na alas 5:31 ng umaga. Dako naman natin ang rehiyon ng Calabar Zone.
Uy, meron daw nangyaring sunog sa bahagi ng Binyan City sa Laguna. Alamin po natin ang mga detalye mula sa ating correspondent na si Arman Cambe. Kuya Arman, good morning. Good morning, Tito Juday. 20 bahay ang tuloy na abok kahapon sa sunog na naganap sa Barangay Santo Tomas, Binyan City, Laguna. 21 pamilya ang nawalan ng tahanan sa nangyaring insidente. Ayon sa Binyan City BFP, gawa sa light materials ang mga kabahayan at masikip na daan ang naging sanhi kung bakit madaling naabo ang mga bahay. Umabot sa first alarm ang sunog at tuloy ang napula dakong 3:30 ng hapon. Ayon kay PO3 Mark Anthony De Rojas, electrical short circuit ang tinitingnan nilang anggulo sa nangyaring sunog. Umabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng pinsalang natupok sa nasabing mga bahay. Arman kami mula Calabarzon ng ulat para sa may todo lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alamin naman po natin ang lagay ng panahon lalo na't may namuong bagyo sa labas ng PAR. Narito po ngayon sa linya si Sir Dan Villamil. Dan, good morning. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan, umiiral itong easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko sa silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Inasahan natin na unti-unti nang ihihina yung epekto ng easterly sa ating bansa at papalitan ito ng southwest monsoon o yung hanging habagat na posible namang umiral later in the day at magdulot ng mga pag-ulan sa areas ng Zamboanga Peninsula, Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Basilan, Sulu at sa Tawi-Tawi. Kaya sa mga nabanggit na lugar, asahan natin itong maulap na kalangitan at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Kaya maging handa tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Mas maaliwala sa panahon naman na ating inaasahan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ngayon pa man, nandiyan pa rin yung posibilidad ng biglaan at panandali ang buhos na ulan na dulot ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman nating karagatan sa kasalukuyan, wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang pong latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat. Maraming salamat. Yan po si Dan Villamil mula dyan sa Pag-asa. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, pinatawan ng contempt ng House Quad Committee si dating presidential spokesperson Harry Roque kahit 24 oras itong nakakulong ngayon sa detention facility ng House of Representatives. Kasunod na rin naman ito ng motion ni Kabayan Party List Representative Ron Salo para makontempt si Roque makaraang mabatid ng komite na nagsinungaling ito sa hindi niya pagdalo sa unang pagdinig ng Quad Committee na ginanap dyan sa Bacolor, Pampanga nitong August 16. Batay po sa liham ni Roque noong August 13 sa komite, ikinatuwira ng dating presidential advisor o spokesperson, ikinatuwiran nito ang nakatakdang hearing niya sa Manila RDC kaya't hindi siya makakadalo sa nasabing pagdinig nga ng Quad Committee. Subalit, nakakuha naman po ng certification ang Quad Committee mula sa Clerk of Court ng Manila RDC na nagsasabing walang hearing si Roque ng nabanggit na araw. Dahil dito humingi po ng paumanhin si Roque sa komite at sinabing honest mistake ang kanyang nagawa matapos siyang malito dahil sa pagkakaalam niya wala raw pong pagdinig ang Kamara tuwing araw ng Biyernes. Naninindigan naman ang mga miyembro ng Quad Committee na nagsinungaling si Roque sa Kamara kaya walang kumontra sa motion ni Congressman Salo na pinagtibay ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, ang chairman ng Committee on Dangerous Drugs at pangkalahatang tagapangulo ng Quad Committee. Arangkada Balita! Dako naman po tayo sa ibang paksa ng balita. Tiniyak ni Interior Secretary Benhur Abalos na nakahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa monkeypox o mpox. Maliban dito, sinabi pa ng kalihim na nakaalerto na rin ang mga LGU laban sa dengue at African swine fever na nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa.
Binigyang diin ni Secretary Abalos ang kahalagahan ng pagkikipag-ugnayan sa Department of Health at agad na mailatag ang lahat ng health advisories at mga hakbang upang matugunan ang mga nasabing sakit. Sinabi naman ni Union of Local Authorities of the Philippines President Quirino Governor Dax Cua na malaking tulong ang maging karanasan ng mga LGU at mga ospital noong COVID-19 pandemic bilang paghahanda sa MPOX. Arangkada Balita! Bago po sa ilang pa sa malalaking mga balita, puntahan muna natin isa pang pag-uulat mula sa mga lalawigan. 13 anyos namatay sa sunog dyan sa Lipa City sa Batangas. Alamin po natin ang mga detalye mula nagbabalik. Arman Cambe. Arman? Isang 13 anyos na dalagita ang nasawi matapos masunog ang bahay na tinitigilan nito sa Purok 2, Barangay San Carlos, Lipa City, Batangas kahapon ng madaling araw. Kinilala ng Lipa City Police Office ang biktima na si Marigan Crazel May Gabuna, isang elementary student. Ayon sa nakaligtas na kasamahan sa bahay ni Gabuna, nalimutan nilang puntahan at gisingin ang biktima sa kabilang kwarto dahil sa kalituhan at naalala lang nila ito ng malaki ng apoy. Mabilis namang rumisponde ang mga tao ng Lipa City BFP at napula ang nasabing sunog dakong 3:30 ng madaling araw. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Impila May Todo Lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, nagpaabot naman ng intensyon ang Department of Health sa World Health Organization upang makakuha ang Pilipinas ng smallpox vaccines bilang proteksyon laban sa MPOX. Ito naman po ang kinumpirma ni Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo matapos sabihing gagamitin ng ahensya ang mga smallpox vaccines bilang pangontra sa nasabing sakit. Ayon kay ASEC Domingo, pwedeng ipangkontra o pangontra ang smallpox vaccines laban sa MPOX. Subalit, wala nga pang naibibigay na supply ng bakuna sa bansa dahil priority ngayon na mabigyan ng mga bansang may maraming o mataas na kaso ng MPOX. Kabilang dyan ang mga bansa sa Africa. Maugunitang nitong August 18, kinumpirma ng DOH na mayroon ng unang kaso ng MPOX sa bansa ngayong taon. Arangkada Balita! Gumagawa na ng panuntunan o health protocols ang Department of Health para sa mga negosyong may close contact sa customers. Kabilang narito ang mga parlor, mga barbershop at spa. Ito ay ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo matapos maitala ang unang kaso ng MPOX sa Pilipinas ngayong taon. Kaugnay nito, hinikayat ni ASEC Domingo ang mga nasabing negosyo na magsuot muna ng gloves at face mask habang hindi pa naisa sa pinalang guidelines. Samantala, inihiyag ng DOH sa World Health Organization ang pagnanais ng bansa na magkaroon ng access sa smallpox vaccine na makapagpoprotekta sa publiko laban sa MPOX. Kagaya ng nasabi kanina, nilinaw ni ASEC Domingo na hindi agarang matatanggap ng Pilipinas ang mga nasabing bakuna dahil prioridad ng World Health Organization ang mga bansang nasa Africa kung saan mas mataas ang bilang ng kaso ng MPOX. Arangkada Balita! Issue naman ng dengue sa oras na alas 5:39 ng umaga, isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil nga sa dengue outbreak. Ginawa ang nasabing deklarasyon kasunod ng ipinatawag na emergency meeting ni Capiz Governor Fredenil Castro. Batay sa datos ng Capiz Provincial Health Office, umabot na sa 1,783 cases o dengue cases sa lugar ang naitala mula January 1 hanggang nitong nakalipas na August 17 kung saan 5 na ang nasawi dahil nga sa nasabing sakit. Kaugnay nito kaagad nagkasa ng simultaneous fumigation ang pamahalaang panlalawigan ng Capiz bilang bahagi ng pagtugon laban sa dengue. Arangkada Balita! Walang plano ang Department of Health na magdeklara ng national dengue outbreak. Ito sa kabila ng dumaraming kaso ng sakit na dala ng lamok. Ayon sa DOH, dapat pagdesisyonan ng mga lokal na pamahalaan ang deklarasyon ng local disease outbreaks.
Pinupulong na ng kagawaran ang mga epidemiology at surveillance unit upang matukoy ang problema sa dengue. Batay sa datos ng DOH, pumalo na sa mahigit 100,000 kaso ng dengue ang naitala habang nasa halos 400 na ang nasawi. Arangkada Balita! Nagkikipag-ugnayan na ang Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry sa Food and Drug Administration para madagdagan pa ang mga bakuna kontra ASF o African Swine Fever sa bansa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Palabrica, sakaling mapadami ang mga bakuna, posibleng niyang mas bumaba pa ang presyo nito. Matatanda ang umaaray na ang ilang hog racer sa presyo ng nasabing bakuna kontra ASF. Kaugnay nito, tuloy-tuloy nang pinag-aaralan ng DA ang magbibigay ng subsidy sa backyard hog racers para magkaroon ng kakayahang makapagpabakuna sa kanilang mga alagang baboy. Bukod sa bakunahan, kasama rin sa priority ng ahensya ang mga programa sa repopulation bilang tugon sa kakulangan ng baboy. Arangkada Balita! Pinawi ng Department of Agriculture ang pangamba ng publiko sa karneng baboy na lantad sa kaso ng ASF o African Swine Fever. Kasunod ito ng pagkakaharang sa mga baboy sa mga checkpoints sa Mindanao Avenue na positibo sa ASF. Nangangamba ang ilang mamimili na nasa ilang pamilihan na ang mga may sakit na baboy na nakalusot sa mga checkpoints. Kaugnay nito, tiniyak ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na ginagawa nila ang lahat para masigurong ASF-free ang mga karning baboy sa merkado. Pinayuhan din ni Azek de Mesa ang mga mamimili na suriin kung may tatak ng National Meat Inspection Service ang bibilhing karne upang makasigurong ligtas ang mga ito para kainin. Arangkada Balita! Issue pa rin ng ASF, tiniyak po naman ng grupong SINAG o itong Samahang Industriya ng Agrikultura na hindi makakaapekto ang African Swine Fever o ASF outbreak sa supply at presyo ng baboy pagdating ng Burr months. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni SINAG Chairman Engineer Rosendo So na sinusuguro ng Department of Agriculture na ASF-free ang mga karneng baboy sa merkado. Kaugnay nito, naglatag na ng mga checkpoints ang ahensya upang mapigilan ang pagkalat ng naturang sakit sa iba't ibang probinsya, partikular na sa Batangas. Ang ating gobyerno naman gumawa ng maraming checkpoint, malaking bagay yun, at para yung pupunta sa palengke is not infected with ASF. Ang ASF naman, tinatakot lang natin baka mag-spread sa mga pig. No? Ito naman, hindi nakakahawa sa tao or any problem sa ating mga consumer. Ang bentahan naman sa palengke is may MMIS sign na ito is advanced and proper slaughterhouse na kinatay ang ating mga baboy. Nilinaw naman ni Engineer So na trial and testing pa lamang ang gagawin para sa mga bakuna kontra ASF na mula sa Vietnam. Kasunod na rin ito ng pangamba ng mga magbababoy na sa dagdag na gastos rito. Magdaragdag din naman nila sila ng biosecurity sa iba't ibang lugar, partikular na sa Batangas, Bulacan at Quezon upang matiyak na walang sakit ang mga produktong ito. Lahat papasok na kargamento, isda, baboy, manok, and other, dadaan dun sa facility na yan para ma-check yung phytosanitary certificate na dumating is tama ba. Yan mo naman ang tinig ni SINAG o Samahang Industriya ng Agrikultura Chairman Engineer Rosendo So sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Inaasahang tataas pa ang aangkatin na karning baka, kalabaw at baboy ng Pilipinas sa susunod na taon. Batay sa United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, maaaring umabot sa 226,000 metric tons kumpara sa 220,000 metric tons ngayong 2024. Itinuturong dahilan ang pagtaas ng populasyon, paglakas ng konsumo at pagtaas ng purchasing power ng mga consumer. Arangkada Balita!
Magbabalik po ang iba pang mga balita dito pa rin sa Friday Holiday Edition ng Arangkada Balita. Makalipas lamang po yan ng ilang paalalang oras. Time check, 5:46 na ng umaga. Arangkada Balita. Balik tayo mga kaibigan sa huling mugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita. Pinatawa naman ng contempt ng Quad committee. Kanina ito, nabanggit na rin natin ito, no? At sa issue naman ng midterm elections, saglit lang ho mga kaibigan ha. Nako, posible raw bumalik sa mano-mano ang bilangan sa 2025 midterm elections. Hala, ito'y dahil sa kontrobersya ng 18 billion pesos automated election contract ng Commission on Elections sa Korean firm na Miro Systems. Sinabi po ni First Rider Party List Representative Rod Char Gutierrez na nakakabahalang mga aligasyon hinggil sa mga irregularidad sa kontrata lalo't malapit na ang eleksyon. Dagdag pa ng mga mabatas, makansela man o hindi ang kontrata ng COMELEC at Miro, matutuloy pa rin naman ang eleksyon. Bagamat nababahala siya sa muling paggamit nga ng vote counting machines ng Smartmatic, lalo na kinasuhan ito ng Estados Unidos. Arangkada Balita. Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government na hindi pa nakalalabas ng bansa si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang sinabi ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos kasunod ng napaulat na nasa China na ang pastor. Binigyang diin pa ng opisyal na mariing sinusuyod ng mga otoridad ang mga lugar na pwedeng puntahan ni Kibuloy. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang nasabing leader ng KOJC. Arangkada Balita. Sa iba pang balita, pinaplansya na ng Department of Social Welfare and Development o ng DSWD ang paglipat ng mga account ng 4Ps sa beneficiaries sa mga e-wallets. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, maraming beneficiaries ang hirap na ma-access ang kanilang land bank deposit accounts dahil sa layo ng mga bahay. Layon niya nitong mapadali ang pagkuha ng mga beneficiary ng kanilang cash grants. Nagpag-ugnay na ang DSWD sa iba't ibang e-wallet platforms para sa pagpapatupad ng nasabing hakbangin. Samantala, nakikipag-usap na rin ang DSWD sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa pagsasagawa naman ng Financial Literacy e-wallet edition matapos magpahayag ng pag-aalinlangan ng ilang beneficiary dahil nga sa takot na ma-scam. Arangkada Balita. Mula naman sa latest ng Filipino Mirror, inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang halos 4 billion pesos na pondo para sa pagpapatuloy ng free Wi-Fi program sa buong bansa ng Department of Information and Communication Technology. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, kukunin sa special account in the General Fund Free Public Internet Access Fund o FPIAF ang pondo para sa fiscal 2024 ang nasabing halaga. Bukod pa ito sa naunang 2.5 billion pesos na inilaan para sa FPIAF ngayong taon. Nakalaan ang nasabing pondo para sa paglulunsad sa bagong bansa ng Free Public Internet Access Program na makatutulong sa mahigit 13,000 access point sites sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pagtatayo ng ICT infrastructure katulad ng mga towers, data, centers at internet connection ang kabilang sa FPIAP. Arangkada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 18 individual matapos sumabog ang isang pharmaceutical plant dyan sa southern India. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang insidente sa Andhra Pradesh kung saan halos 4 na individual ang nagtatrabaho sa nasabing planta.
Nabatid na ilang individual din ang nasugatan at critical ang kondisyon. Kaugnay nito, ipinagutos na ng state authorities ang pagsasagawa ng investigasyon kaugnay sa nasabing insidente. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagtapos sa ikatlong pwesto sa Lausanne Diamond League event sa Switzerland ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena. Matagumpay na naabot ni Obiena ang 5.82 meters sa kanyang unang attempt kung saan nagtabla sila sa third place ng pambato ng Norway na si Sondre Guttormsen ng Norway at Curtis Marshall na pambato naman ng Australia. Nasungkit naman ni world number 1 at Olympic gold medalist Armand Duplantis ng Sweden ang unang pwesto matapos niyang maabot ang 6.15 meters. Samantala, nagpasalamat naman si Obiena sa mga nag-abot ng suporta sa kanya. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Uy, nasubukan nyo na ba ito? Ikaw partner, nasubukan mo na ba itong bagong trend sa TikTok, ano? Hala, hindi po. Oo. Type po ako. Di po Ay, ganun sumasayaw. ba? Oo. Oh, eto naman. Ako talaga naman, battle match din. At hindi nagpahuli. Itong aktor, magaling na aktor actually ha, na si Dennis Trillo sa patok na maybe this time dance trend sa social media. Ang gwapo naman. Oh, kahit pag na magsayaw, okay na ako. Sa latest TikTok video, makikitang sumasayaw si Dennis habang natutulog. Sa likod, ang kanyang asawa na si Jenilyn tumitingin-tingin pa, oh. Gamit ang aktor ang cover ni Jen ng Maybe This Time na original song ni Michael Martin Murphy. Naimbyar na naman ang aktres at tagbanda kay Dennis na umanda ito sa kanyang pag-uwi. Nagatid naman ng good vibes ang naturang TikTok video ni Dennis sa mga netizens at tinawag itong Maybe Tulog This Time. Arangkada Balita! Kaway-kaway sa mga idol, si megastar Sharon Cuneta. Kayo po ba? Idol niyo po ba si Sharon Cuneta? Oh, magaling kumanta at saka magaling umarte si Megastar. Kaya nga Megastar, di ba? Bakit? Ano namang kinalaman ng ni Sharon Cuneta sa ating viral news? Kinaaliwan sa social media ang kakaibang pamamaraan ng pag-Sharon o pag-take out ng isang grupo sa isang kainan. Ito ay matapos sabayan ng kantahan ng naturang grupo ang pagbabalot nila ng tirang pagkain. Paano ba yun? Balutin mo. Ayan, naisipan ng choir na balutin ang kanilang pagkain para sa kanilang mga alagang hayop. Humirit naman ang ilang netizens na nakakahiya tuloy na mag-Sharon kung sila ang kasabay mong kumakain. Oo, kasi nakakahiya nga. maingay. Opo. Kaya ka nga magbabalot, dahan-dahan lang. Opo, nakakahiya. Pero yan talaga naman, syempre, katuwaan na nga naman, ano. Oo. And actually, hindi naman sila nagbalot talaga. Kumbaga, inipon lang din nila para doon na pagkain nga, sabi nga, no, sa ating script, para sa mga alagang hayop. Para hindi rin sayang. Oo. Actually, sayang din. Saan pa ba mapupunta yun? Kung mga buto-butong maliliit lang o kaya mga konti lang, okay din lang naman, no? Nako! Sumayin niyo mga kaibigan ng isang oras sa ating balitaan dito sa Arangkada Balita sa ngalan po ng buong pwersa ng DWIZ News and Information Center, gayon din ng Aliw Channel 23 at sa pangalan ni Drew Nasino, kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Riz Galata. At ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Susunod na ang Usapang Tol. Kasama po sina Senator Francis Tolentino at Miss Cecile Villarosa. At pagsapit ng alas 7 ng umaga, panibagong bugso ng balitaan, muli makakasama niyo po ang inyong lingkod at si Jelly Mendez. Ingat po tayong lahat. Happy weekend po. Hello! Kaya meron tayong masugid na tagapakinig, si Ma'am Maggie Laksamana. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ
DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.